Gulat na gulat ang mga kasapi o miyembro ng The Knights nang dumating si Franco. May karga-karga kasi itong magandang babae na walang malay. Hindi naman tumingin si Franco sa kanila. Patuloy lang ito sa paglalakad papunta sa kanyang silid. Sa headquarters kung saan sila ngayon nakatira. Nang makapasok si Franco sa kanyang silid, bulungan naman ng mga kasapi ng The Knights na parang nagchichismisan. Habang si Franco naman ay maingat na hiniga si Isabel sa kanyang napakalaking kama. Humiga din siya sa tabi nito. Sa kanya ito pinagmasdan na abot hanggang tenga ang ngiti nito dahil sa labis na tuwa. Dahil sa wakas ay nakuha na rin niya si Isabel. Dahan-dahan din ni Franco na inilapit ang kanyang kamay sa pisngi nito. Sa kanya ito hinimas ng ilang ulit. Ganon din ang noo nito, kung saan hinawi naman niya ang buhok ni Isabel. Titig na titig naman si Franco kay Isabel na halos hindi kumukurap. Sa kanya din inilapit ang mahabang buhok nito sa kanyang ilong at inamoy-amoy ito ng paulit-ulit. Sabik na nasisiyahan si Franco sa amoy ni Isabel, na alam niyang kaparehas na kaparehas ng amoy ng babaeng pinakamamahal niyang si Lucy. Ganon din ang scent ng dugo nito ay katulad din kay Lucy, na mas lalo niyang kinatuwa dahil alam niyang may mga distinct nga na amoy ang bawat isa. Kaya naman, mas lalong malakas ang paniniwala ni Franco na ang Isabel na hawak-hawak niya ngayon at si Lucy ay iisa. Unting-unting nagbago ang itsura ni Franco. Nawala ang pagiging halimaw nito, kundi nagmukha itong normal na tao na may angking kagwapuhan at may matitipunong katawan. Na kahit sinong mga babae ay magkakandara pa kapag nakita ito. Gwapa naman kasi talaga si Franco noon pa man. Yun din ang normal niyang hitsura, maliban na lang kapag nagiging vampira siya. Kung saan nagkakaroon siya ng mahaba at matatalas na pangil, mapupulang mata at matutulis na tenga. Ganon din ang matutulis na kuko. Pero doon ay gwapo pa rin naman ito kahit na nagpalit ito ng anyo. Yun nga lang, dahil sa pagkahangad nito na lumakas at sa ginawa ni Matilda ng mga ritual para sa kanya na palakasin siya at maging makapangyarihan, kapag nagpapalit siya ng anyo ngayon bilang isang vampira na halimaw, ay nagiging pangit na siya na sobrang nakakatakot, na hindi na rin siya halos makilala pa. Pero wala namang pakialam pa si Franco sa itsura niya. Maliban nga lang ngayon nang makuha na niya si Isabel. Ayaw niyang matakot o mandiri kasi ito sa kanya. Nang makapagpalit nga ng anyo si Franco, hindi na nito naisip pang magsuot man lang ng pangintaas na damit dahil na rin sa nakafocus ang atensyon niya kay Isabel. Saka siya dahan-dahan na mas lumapit dito at takmang hahalikan nito nang biglang nagising naman si Isabel. Napabalikwas pa ito ng bangon at malakas na itinulak si Franco papalayo sa kanya. Napatingin din ito sa paligid niya at nagtataka kung nasaan siya. Saka ito tumingin ulit kay Franco na nanlilisik na ang mga mata na galit na galit. Dahan-dahan naman na bumangon din si Franco sa kama na hindi inaalis ang pagkakatitig kay Isabel, na bakas sa mukha nito ang puno ng pagmamahal at lungkot, na pinagtataka naman ni Isabel na napakunot pa ang noo nito. "Huwag kang lalapit. Nasaan ako at anong ginagawa ko dito?" Galit na sabi ni Isabel. Pilit naman na lumalapit si Franco sa kanya, habang paatras naman siya ng paatras.
Napahinto naman bigla si Franco sa paglapit kay Isabel nang makita niya ang pagpapalit ng anyo nito. Maganda at mukhang normal na tao pa rin naman si Isabel. Pero nagkaroon naman ito ng pangil at humaba din ang kuko nito na patulis. Naging kulay ginto ang mga mata nito na tipikal na hitsura ng mga Van Helsing kapag nagpapalit sila ng anyo. Para namang naparalisa si Franco sa kinatatayuan niya dahil sa pagtataka kung bakit ibang-iba ang hitsura ni Isabel nang magpalit ito ng anyo. Ilang beses na rin niya kasi nakita na nagpalit ng anyo si Lucy noon. At katulad niya, isa din itong vampira. Kaya naman bigla siyang naguluhan dahil kung si Isabel at si Lucy ay iisa, bakit magkaiba ang pagpapalit nila ng anyo? Pero para sa kanya, hindi naman siya pwedeng magkamali na si Lucy nga si Isabel dahil magkamukhang magkamukha sila. Pati ang boses nito ay kaparehas na kaparehas din ni Lucy. Bawat kilos at galaw ay ganun din. Pati ang pagtawa nito na naobserbahan niya nung una niya itong makita ay kaparehas din. Kahit ang hubog ng katawan nito ay ganun din. Saka napapikit si Franco na panay na rin ang pagsinghot. Nang maamoy ang distinct na amoy nito, sa kanya din nasabi sa sarili niya na parehas din ito sa amoy ni Lucy. Kaya hindi siya pwedeng magkamali. Lucy? Tanging sambit na sabi ni Franco. Saka ito napadilat ng mata na naglakad muli papalapit kay Isabel. Sa kanya ito sapilitan na niyakap ng mahigpit at isinubsob ang mukha niya sa liig nito para mas lalong maamoy ang scent nito. Nagpupumiglas naman si Isabel na panay na ang pagkalmot kay Franco. Kaya naman, halos magtamo ito ng maraming sugat sa braso, dibdib at likod, na ang iba ay hindi lang mahaba, kundi malalalim na rin. Pero hindi yon ininda ni Franco. Kahit nasasaktan sa mga natatamo niyang sugat, ay walang pakialam ito. Hinayaan lamang niya si Isabel sa ginagawa niya. Pero hindi naman niya ito pinapakawalan. Mas humigpit lang lalo ang pagkakayakap niya dito. Mangiyak-ngiyak naman si Isabel na hindi alam ang gagawin para makawala kay Franco. Hanggang sa maalala niya ang tungkol sa kanyang dugo at kung anong nagagawa nito sa mga vampira. Kaya naman, mabilis niyang hiniwa ang kanyang palad at idinikit ito sa mismong sugat ni Franco, saka siya nagbigkas ng kakaibang lengguwahe na siya lang ang nakakaalam. Paulit-ulit yon binigkas ni Isabel. Nagbabaka sakali kasi siya na gumana ito. Since ang dugo ng mga Van Helsing ay lason sa mga vampira kung gagamitin nila ito laban sa kanila. Sa patuloy na pagbigkas ng kakaibang lengguwahe ni Isabel, patuloy din ang pagtulo ng luha nito. Habang si Franco naman ay mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap sa kanya, saka ito bumulong kay Isabel. Wala nang epekto sa akin ang ginagawa mo, Lucy. Simula nang magbago ang pagpapalit ko ng anyo, at simula nang maging malakas at makapangyarihan ako, hindi na umeepekto sa akin ang kahit na anong bagay. Higit na ako sa isang immortal. Lalo naman napaiyak si Isabel, pero hindi pa rin naman siya humihinto sa ginagawa niya. Saka lang siyang napahinto nang makita ang paghilom ng mga sugat ni Franco. Kaya naman, lalong nag-hysterical si Isabel at pinagkakalmot ulit si Franco. Saka din niya ito pilit na itinutulak para makawala siya dito. Pero bigo si Isabel dahil sa higpit ng pagkakayakap nito sa kanya.
hurt you. I love you too much para saktan ka, Lucy. Pabulong na sabi ni Franco kay Isabel na nagpahinto naman dito. Gulat na gulat din si Isabel sa narinig niyang sinabi ni Franco. Hindi ako si Lucy. Ano bang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Galit na sabi ni Isabel na nanlilisik na ng husto ang mga mata nito. Napanay na rin ang pagsampal kay Franco ng paulit-ulit. Pero naging bingi-bingihan lang ito at hinayaan lang si Isabel sa ginagawa nito sa kanya. Para din kasi sa kanya ay mapapagod din naman ito. Sa isip pa ni Franco, kung dati ay hindi siya nagtagumpay na mapaibig si Lucy sa kanya, iba na ngayon. Dahil sisiguraduhin niya na gagawin niya ang lahat para mahalin din siya nito. Ilang oras din silang nanatiling ganon hanggang sa mapagod nga si Isabel sa pagsampal at pagkalmot sa kanya. Pero hindi naman ito huminto sa pag-iyak. Kaya naman, binuhat siya ni Franco ng pa-bridal style at hiniga ito muli sa kama na hindi na alintala pa ni Isabel dahil sa sobrang natatakot na rin siya sa pwedeng mangyari sa kanya. Pahinga ka muna, mahal ko. Ikukuha kita ng pagkain, baka nagugutom ka na. Malambing na sabi ni Franco kay Isabel. Sa kanya ito hinalikan sa noo. Nakinagulat naman ni Isabel at mabilis na lumayo sa kanya. Malungkot naman na napatingin si Franco sa kanya. Saka ito dahan-dahan na lumabas ng kanyang silid. Pero bago pa nito isara ang pinto, tumingin ito muli kay Isabel na naging seryoso na ang mukha nito na nanlilisik na rin ang kanyang mga mata. Don't you dare na umalis sa kwartong ito. I swear, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Banta na sabi ni Franco na mas lalong nagpakilabot at nagpatakot kay Isabel. Nang isara ni Franco ang pinto, rinig na rinig niya ang pag-lock din nito ng pintuan na para bang naninigurado ito na hindi siya makakalabas pa. Mabilis na bumangon naman si Isabel at tiningnan ang paligid ng kwarto. Nagtataka pa siya kung bakit wala man lang bintana doon. Saka naman siya pumasok sa banyo, kung saan nakahanap nga siya ng bintana pero sobrang liit naman na halos isang binti lang niya ang kasya. Napasalampak na ng upo nun si Isabel sa sahig na napaiyak na ng husto dahil sa hindi na niya alam ang gagawin niya. Saka din niya naisip ang kanyang anak na si Lucas at si Marco na pinakamamahal niya, na nagpapaalala sa kanya ng husto nang maalala niya ang lagay ng mga ito kanina nang sugurin sila ni Franco. Marco, Lucas, sana okay lang kayo. Sana ligtas kayo ngayon. Umiiyak na sabi ni Isabel na pautal-utal. Hanggang dito na lamang po muna. Abangan ang susunod na kabanata. Shoutout po kay Raisa Balance and ganun din po kay Rudy Albay at sa kanya pong pinakamamahal na si Jeneline Albay and kay Tita Jocelyn Ninette Albay. Hello po sa inyo. Thank you po sa walang sawang pakikinig ng stories ko. God bless po. Have a nice day.